San Pablo City is quite a unique city because we have within our city 7 lakes. Built in 1915 by the illustrious couple Don Potenciano Malvar and Doña Eusebia Fule. Naging gallery na siya. Nagbubukas ulit yung mga pinto niya as Avenida Galleria. Ito yung ube, Maria Ana from San Pablo, Laguna. Tignan nyo. Puro yan. Kalahi Bakery. And this has been around since 1942. This is the only cathedral devoted to Saint Paul the First Hermit. The whole world. The whole world. So we have a feast in front of us. Ito siya. This is the cafe of Casa San Pablo. And this is called Laguna Home Cafe. Our day starts with the best way possible, with a warm breakfast at Casa San Pablo's Laguna Home Cafe. With a rich chocolate de baterol and hearty meals, this breakfast spread gives us a true taste of Laguna hospitality. Yan, first breakfast natin dito sa Casa San Pablo. At kunwari, ito pa yung start. Hindi, kanina pa kami kumakain. No? May suman, may kandasil kami kanina. At saka yung pinaite. Pero now, we're having our main breakfast. Grabe, no? Ang daming level ng breakfast. And fried egg. And ito, sweet style na longganisa ng Laguna. And daing. Suka with bawang. Sarap. Ito, longganisa. Matamis-tamis daw to. Suka naman yung bawang, oh. Kain na kayo, come on! After breakfast, we head out for one of San Pablo's favorite local spots. Dang's Fresh Tilapia. It's all about simple food done right. This popular spot in San Pablo is known for serving fresh tilapia and other local favorites that makes people come back. Pero may nakita ko doon chicharon na baboy. Fresh chicharon baboy. Meron din. Let's go. So magpi-fishing siya. Then iihawin. Ihaw lang yung luto. Mayroon kaming ginataan. Iba't ibang klase. Pwede din prito. So, magpapaprito tayo. Prito lang, no? Ako gusto ko prito, eh. Inihaw na hito na kayo. Oh! Yung may nakasalang na po. May nakasalang. Nagsimula po ako sa maliit lang, ma'am. Mag-isa lang po ako na nagluluto. Sariling luto ko po. Yun po. Nag-iihaw rin po ako. Ayun po hanggang sa pagtsatsaga po. Dalawa na po yung branch nito. Sa may San Roque, ma'am. Tapos meron na rin po akong private resort. Ayun po, sa aming pamilya, mahilig din po kami kumain ng mga yung tilapia po, yung mga seafoods po, yung mga hipon. Nasanay na rin po magluto. Napakasarap po ng pakiramdam, ma'am. Kasi syempre po, kung taga-taga saan lugar, dinadayo kami talaga. Hindi na namin kailangan na magtawag po. Talagang sila po pumupunta na din. Talaga pong maganda po talaga. Ay, masarap po. Dinadayo nila. Mura na, masarap pa po. Tsaka fresh po talaga lahat ng aming mga isda. Ito po ay yung press na dulong, yung pinong dulong na crispy namin. Ito po ay sarili naming recipe. Ang sarap. Apo. Grabe. Actually, hindi ko expect na ma-excite ako dito sa pagkain sa San Pablo. Exciting ang spread. Ang daming mga kakaiba na luto. Fresh at masarap. Ano ito? Hipon po, yung press na hipon na may buko. Lalagyan po ng kalamansi. Ito ilang taon na itong tindahan mo? Since 2013 po. 2013. Apo. Ito po yung branch ko. Yung main ko po na doon sa may SM doon. Mas malaki yung parking Apo. dito. At saka, ako sobrang akong natuwa kasi sobrang daming dishes. Apo. Yun talaga yung gusto ko sa turo-turo. Maraming nangyayari at saka may live seafood pa. Apo. Ito. Yun nga po din na tayo tilapia. Ano to? So, coconut na may Opo, hipon? coconut na may hipon. Lagyan niyo po ng kalamansi, mas masarap. Ang sarap niya. Opo. Mas masarap siya may May kalamansi. gata, di ba? Opo. Ang sarap nito. Grabe. Ito rin po, bestseller din namin itong Binayong Hipon. Binayong hipon. Ayan, sarap siya. Ang sarap nito. Grabe. Saan ka natutong magluto? Ano po, sa tatay ko po. Tsaka nagtrabaho po ako sa restaurant natuto na ako. Oh. Nung
nag-umpisa po ako ng ako naglilinis ng tilapia, ako rin na nag-iihaw. Sa maliit lang po na pwesto. Tapos ayun po na hanggang sa na lumaki yung pwesto ko dun sa kabila, nadagdagan pa po nito. Tapos meron po ako ng resort, private resort. Kilala ka na dito talaga. Kasi Dinadayo po. dinadayo talaga siya. Kung dadayo ako dito, matutuwa talaga ako kasi may experience ka dito na hindi mo mahanap sa iba. Oo, talaga po. Ayun po mga dinadayo sa akin, lalo po yung mga nagbabalik bayan, nagaling sa ibang bansa. Dito po talaga sila pumupunta. Anong tawag dito? Kilawin na hipon. Kilawin na hipon. Napakasarap. Grabe. Hindi ko natikman yan. Ever in my life. Chef, ito po, dito ako nag-umpisa sa tilapia. Dito ako nag-umpisa, kaya Dang's Tilapia. Ito yung Opo. Dang's Tilapia. Dito nagsimula yung swerte. Oo. Swerte sa tilapia. Ang gusto ko dito yung chan. At siya, nagkamay na ako. Pasensya na kayo dyan. Kasi ang sarap kumain pag ganito. After a filling lunch, it's time to slow down and enjoy one of San Pablo's 7 lakes, Pandin Lake. Surrounded by calm waters and lush greenery, Pandin Lake gives us a peaceful break from the busy city life. Before exploring the lake, we learned to make the local favorite pinaite, a traditional delicacy made with freshwater shrimp and coconut. Nandito tayo sa Pandin Lake. Ito, mga balsa ito. And pupunta tayo doon dahil magde-demo sila. Ito yung kinain natin, tinikman natin this morning sa Casa San Pablo, yung tinatawag na pinaite. And ito, magde-demo sila dito. Right above the lake in this bamboo raft. Yan, no? Fresh water to. Yan. So, ito na yung ating lulutuin. Ito po ay yung fried bawang po. Fried Yan po yung bawang. ating, kumbaga po ay So, ito yung ating hipon. Ito po yung hipong palakpakin po. Palakpakin. So, ito yung mga nahuhuli dito. Dati po marami po dito. So, ito siya, ang ating mga sangkap, di ba? Mga Apo, ito po ang sangkap po. Bali, bawang, ang una po ay hipon po. hipon. Na amin po binayo po. Binayo na to. Puro Yes lang po. to. Walang Opo, na iba wala to. pong lahat po yan. Tapos ito po, lalagyan po natin ng bawang pong sariwa. May kasama pong sili. Sili. Apo. So, puro lang pala yan. Opo. Ang lakas ng hangin dito. Yung buhok ko. Paano na? Konting sugar po. O, konting sugar. Pangbalansi lang. Pangbalanse po ng lasa. Yan. So, dapat galing dito, lipat sa dahon ng saging. Dapat. Hindi naman po. Tapos po, atin pong mimix po. Oo. Lumulubog po yung raft habang Hindi, nagluluto malaki po tayo. Nabibigatan po. Lagay na po natin itong para fried po- garlic. Yes po. Para po medyo... Napakasimple lang pala ng Opo, binayo lang po. pagluto. Opo. Oo. Pagka-mix po natin, lalagay na po naman natin yung ating gata. Gata. Purong gata to. Purong gata po. Tapos po, ito po ay pagmamantikain po natin. Kaya lang po medyo... Oo. Lagay ko na po. Sige po. Ay, balik na rin natin. Ay. Ako na maglagay ng gata. Sige So, po. ito, purong gata. So, yung gagawin natin, parang pagmantikaan lang natin siya, di Opo, ba? So, pagmamantikain po yan. mix natin to. Opo. Ito yung kinain namin, pinalaman namin sa Tinapay po. tinapay, no? Pwede Pero ano po. pa yung pwedeng i-partner dito? Pwede sa kanin din. Dito po, nilalak, pag po sila nabili, Hmm. dinadala po nila sa laot. Iniuulam po nila sa pagkain with calamansi po. Oh, with calamansi. Yan, mix-mix lang muna tayo Opo, dito. mix lang po kayo. So, napaka-simple lang na luto. Opo. Pero, using local ingredients. Yes po. At saka, sa city, walang gumagawa ng ganito, no? Opo, bali ang gata, purong gata po ng niyog. Anong ibig sabihin ng pinaite? Ito po, ang talaga pong kilala po ito ay binayong hipon. Binayong hipon. Opo. Tapos po, naalaman na lang po namin na ang tinatawag po ng iba na dumadayo dito ay pinaite. Eto siya, napaka-traditional na luto. Ikaw, paano mo naman natutunan tong recipe na to? Bali, ako po talaga ay marami po akong natututuhan bilang sa amin din po mga bisita. Mm. Ang pong aming mga bisita, nagtuturo din po sila kung paano yung mga, kumbaga, hindi po masyadong kilala dito ng ibang bisita po. Katulad po nga itong pinaite, minadayo po, ate, magluto ka ng So, tinuro, pinaite. request Opo, din. opo, Oo. opo. Meron din pong ganun na mga bisita po.
kayo naman po ilalaot pa, di after naman po, saka Sige. ko na lang po ipapa. Okay. Apo. So nandito tayo, may raft ride across the Pandin Lake. Beautiful. And sabi nila, more than 100 feet deep ang ating lake. So medyo napaka rustic and rural na experience. At saka kanilang rice, busog na busog yung rice sila. Oh, as in, nakain naman tayo. Ay, tilapia. Harvest dito, galing to ha. And may hipon tayo. Nagagawa tayo ng sausawan. Bakit ako lang kakain? Ako lang yung pinapataba nyo ha. Susubuan kita, Hans. Dear, kumain kayo dear. Oh, at meron tayong pakuusalan. Uy, kumain kayo dear. May itlog maalat. Galing din ng Laguna. Manamis-namis yung dressing. Oh. Napaka-simple pero very satisfying ating meal. With matching hipon. So this is one of the 7 lakes in Laguna. And this one is like in the intersection of We're nearing already Rizal. We're The town near of Rizal. Rizal dun banda. So, a few Dito more sa kabila sa San Pablo. sa Pablo. So this is one of the bigger lakes, no? Or hindi masyado? Yeah, Mas this malaki is one yung, of the bigger lakes. yung Sampaloc mas malaki. Sampaloc is the biggest among the 7. Dito po sa Pandi, this is a community-based po. Yung mga nagluto po nito and then ang mga nagbabangkero po sa atin. They are locals of the Community. So talagang tulong-tulong po sila. So it's really like ecotourism. Ang lawak po nito ay 24 hectares po. Tapos may lalim po siya na 183 feet po yung gitna. Ito pong swimming area natin is 80 to 100 feet po yun. 550 per head, 4 person and up po. Pag dalawa lang po sila, 1.5 po yun. Within 2 hours din po sa lake. Tapos kasama din po yung pagkain. Pwede po kayo mag-swimming, mag-fishing. Then meron po kaming Tarzan swing sa dulo, tapos yung cliff diving. Ano mo urban legend dito sa Laguna? Ano yung mga myth dito? Mga myth, mga lore? Each lake has a story. Like Sampaloc Lake, pag tinatanong bakit Sampaloc Lake ang tawag, and if you notice kapon, halos wala ng Sampaloc tree. Sabi nila, meron daw mag-asawa noong unang panahon, tapos they had a Sampaloc tree. And then, may dumating na diwata, disguised as an old lady, humihingi ng sampalok, hindi na pagbigyan. The following morning, ano na siya? Lake na siya. Body of water na siya. Ito naman, Pandin and Yambo. It's either you call them the twin lakes or pagka sa mga millennials, magjowa daw na lake to. After enjoying our time on the lake, we head back to taste our freshly prepared pinaite waiting for us. Ito na yung luto Ito na natin po yung luto na Pinay tipo. Oh. Pinaite or Binayong hipon. binayong hipon. Look at that, nagmamantika. Opo. And ito yung nakabote Ay po, na, oh. apo. Ito. Yan, nagmamantika na, oh. Kukuha na ako, ha. Sige po. Oh my God. Napaka-simple lang na recipe, no? Walang Opo, kamatis, wala walang po. luya, walang sibuyas. Bawang Bawang. lang, at saka Pinch of salt, at saka po Salt. pinch of sugar. sugar. Then yung gata. Gata. Tikman ko muna walang kalamansi. Sige po. Ang sarap. Napakasarap. Pag may kalamansi, mas masarap. Look at that, no? Simpleng ulam. Very satisfying. Very konti siyang parang texture ng alamang, no? Pero hindi siya maalat. Opo, No, yun po kasi ang kaibahan po niyan sa alamang. Yan po ay hindi po maalat. Sobra kong surprised and very happy to discover this side of Laguna. Kasi aside from all the lakes and all that, there's a certain energy na very serene, very relaxing. At yung food niya, in spite of being so close to Manila, ang dami niyang kakaiba na preparations using common ingredients. No? Like this one, we had this for breakfast, pero it was served with pandesal. Imagine, shrimp na ganito with gata, serve as palaman sa pandesal. Now I'm having it with rice, and nakita ko pa paano siya gawin.
As the day winds down, we end our journey with a comforting Filipino dinner at Diwata Nature Resort. At Diwata Nature Resort, the atmosphere feels warm, relaxing, and proudly Filipino. It's a perfect way to end a day filled with good food, beautiful sights, and the unforgettable experience in San Pablo, Laguna. Hello, we're having dinner at this wonderful resort called Diwata. And this is one of the major resorts here in San Pablo. Pero there's a special restaurant we're going to today. Welcome to Diwata. Come on, let's go. Ang ganda, no? A pool. Fish pan po. Fish pan. Okay. Ito yung naririnig ko na sikat na fountain show dito. The idea behind Diwata is to have a nature resort dito sa San Pablo that we can cater para sa mga, stressful na sa Manila area and then congested na sa mga ibang places. This is the best offering namin to release stress and then for family gathering. And then the concept of this is, that's why Diwata, the place is enchanting. When you come over here, you will be enchanted with all the nature. Lahat ng makikita mga amenities and everything will be nature. We are offering different kinds of cuisine na diverse siya. So we have Filipino, we have Japanese, and then we have also the Pandiwata, and then we have the coffee shop, and Sutobo opened the Korean restaurant, and then we have the quick foods na tinatawag natin. We will be serving sa dinner yung mga highlights para sa San Pablo na cuisine. So we'll be having the red tilapia, sweet and sour red tilapia, kasi kilala ang San Pablo for the red tilapia. And then we have the kulawu. It's the inihaw na eggplant that's with gata. And then the sinugba. And then we'll be having the caldereta na may gata. And then different pastries. Because here, kaya natin sineserve yung mga ganyang food dito sa Diwata is rekindling the Filipino heritage. Anything na meron touch sa Filipino, we have it here sa mga restaurant. And then gusto talaga natin i-feature the Filipino cuisine, especially para sa mga balikbayan, sa mga tourist natin dito na foreigner. At andito naman tayo, in-order naman natin yung buong menu. E nandito tayo sa Diwata. Parang feeling ko pati yung mga Diwata kakain dito. Kasi everything nandyan, oh. Look at that, oh. Oh, wow. And look at the my light show. Oh, wow. Di ba? Ganun, di ba? Napakasaya dito, di ba? So every night, merong light show, light and water fountain show. Look at that. Oh. Napakasaya. And if you bring your family, you will enjoy. Kasi look at the spread we have right now. So, kakain na ba tayo o sasayaw muna tayo with the music? Di ba? Nadidistract ako sa music di ba? Pag pumunta kayo dito, sigurado kayong busog dahil ang ilang 1 cup rice, ganito kalaki. Ito tawag dito ay hand serving. Di ba 1 cup? Pag inutom ka pa dito, ewan ko na lang sa inyo, di ba? Kasi di ba may mountain. May mountain. So, akyat ang mountain, kaya yung kinain mong rice, pang mountain din kadami. Maria Makiling rice. Ayun lang. Ganun yun, dear. Share. Fish be with you. For you. Wow. Bulalo. Ay, malitid. Wow. Happiness in a bowl. Eto, hindi lang siya Filipino. Meron ding Japanese doon. Kaya eto, may I have Diwata at Gyoza. Gyoza? Gyoza pala. Sorry. Ang dami nito. Ito yung pinakamaraming gyoza nakita kong, di ba? Longganisang lukban na gyoza. Bongga. Parang may surprises din yung mga kinakain natin. At pwede natin patakan ng konting for a little bit of freshness. Ang aming kinakain, talo pa yung buffet. Personalized buffet. Pero feeling mo talaga na it's a feast ba? Di ba lalo na pagkasama yung pamilya, nag-outing, ganito talaga mag-order. You want to satisfy everybody. This is a very classic na dish here. It's either papaya or chayote.
mga old school nito, ang gamit ay kalabaw. Di ba? Ito, rib siya. Then, dapat meron kang papaya or sayote. Ito, very Laguna to no? Yes. It's very Laguna. And may nakain akong ganito. Ang partner niya, parang suman na prinito. Yung malagkit. Piña colada. So, eto, nightcap before we head back to our hotel. Nandito kami. This is the bar area of Diwata. A little bit of booze. Alam mo, I really realized that, alam mo, there are so many places na unexpected, very low-key, na not very touristy. Pero pagdating mo, has a lot to offer. Parang dito lang sa San Pablo, akala mo lang sobrang agricultural lang, rural area. Pero it offers a degree of sophistication, parang ganito, no? There's a lot of culture, a lot to discover culinary. Why? Kasi may mga dishes na unknown to me na andito. So, sobrang refreshing na experience na you come here without too much expectations, but you kind of like learn to love the place. So, if you have the chance, I think parang going to non-touristy destinations might be the right place for you. Cheers! In every destination, there's always something new to discover. Today, we found more than just great food. We found stories, traditions, and moments worth remembering. A truly flavorful escape we will never forget here in San Pablo, Laguna. Today po is gagawin po natin ay ang Kulawo Pizza po. May acid siya ng konti. So kahit walang tomato sauce, no? Nag-decide ako na I'll plant coffee rather than niyog. So, ang tawag dito is pansit kalabuko. I'm so surprised, no? Simple.ph. Living made simple.